Magandang araw o gabi po sa inyo. Ako po si Samuel, tubong San Roque. Isang maliit na baryo sa gilid ng bundok na matatagpuan sa bahaging Luzon. Matagal ko na pong gustong ibahagi ang karanasan ko, pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Hindi ko alam kung matatakot o maaawa ko, pero totoo lahat ng ito. Tungkol ito sa isang panahon ng buhay ko, noong taong 1984, na halos ikasira ng aking pag-iisip. Panahon yun na natuklasan kong hindi pala ako ordinaryong tao. Isa pala akong aswang, ngunit natutong manggamot dahil sa isang albularyong nagligtas sa akin. Noong panahong yun, 18 taong gulang pa lang ako. Namuhay kami ng simple kasama si Nanay Mila at ang nakababatang kapatid kong si Jonas. Wala na kaming tatay. Bata pa lang ako nang napatay siya ng mga lasing sa kabilang baryo. Si Nanay nagtitinda ng gulay sa palengke sa bayan. Ako naman, tumutulong sa bukid ni Mang Turing, kapitbahay namin. Tahimik lang ang buhay namin noon, hanggang sa isang gabi na nabago ang lahat. Hating gabi na yon, kagagaling ko lang noon sa bayan dahil naghatid ako ng mga gulay. Madilim ang daan pa uwi. Tanging ilaw ng gasera ang dala ko. Tahimik ang paligid, tanging mga kuliglig at huni ng tuko ang maririnig. Habang naglalakad ako sa isang putik, may naramdaman akong malamig na simoy ng hangin, parang galing sa likod ko. Paglingon ko, wala naman, pero ilang hakbang pa, narinig ko ang mga yabag na mabibigat, parang may sumusunod sa akin. "Sino yan? Mang Turing, kayo po ba yan?" Ang mga yabag mas lumapit. Tumakbo ako, pero pagdating ko sa tapat ng malaking punong balete sa kanto ng baryo, bigla kong naramdaman na parang may malamig na kamay na humawak sa batok ko. At doon bigla akong nahilo. Tumigil ang paligid at bago ako mawalan ng malay, may narinig akong mahinang tinig, parang boses ng matanda. "Hindi ka dapat matakot, Samuel," sabi niya. Pagmulat ko, umaga na. Nasa higaan ako, nanginginig at punong-puno ng galos ang katawan ko. Si Nanay umiiyak habang pinupunasan ng pawis ko. Sabi niya, nakita daw nila akong nakahandusay sa tapat ng bahay ni Mang Turing. Duguan at malamig pa ang katawan. Akala nila patay na ako. Lumipas ang 3 araw bago ako muling nakalabas ng bahay. Pero mula noon, may kakaibang nangyari sa akin. Hindi ako nagugutom sa araw, pero tuwing gabi o hating gabi, nagigising ako na parang gutom na gutom. Hindi ko alam kung bakit, pero ang mga hayop sa paligid, lalo na ang manok at baboy, parang natatakot sa akin. Minsan dumaan ako sa harap ng bahay ni Mang Lando. Nakita ko nga, nagwawala ang aso niya. Parang nagalit na galit. Hindi ako lumapit, pero ang mga mata ng aso nakatutok lang sa akin, nanginginig. Isang gabi, hindi ko napigilan. Nagising ako, nagutom na gutom. Parang may nagtutulak sa isip ko na humanap ng dugo. Kinuha ko ang lampara at lumabas ng bahay. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero dinala ako ng mga paa ko sa likod ng bukid. Madilim. Doon walang tao, tanging liwanag ng buwan lang. At doon nakita ko, may kalabaw na nakatali sa punong nyug. Parang alam na alam ang gagawin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumapit ako at sa di ko mapaliwanag na paraan, bigla akong nakaramdam ng matinding lakas. Ang mga ngipin ko parang tumalim, at bago ko pa maisip, nakagat ko na ang leeg ng hayop. Nang matapos ako, nagulat ako sa sarili ko. Puno ng dugo ang kamay ko. Gusto kong magsuka, pero pinakiramdaman ko ang busog ko. Kinabukasan, kumalat sa baryo na may nilalang daw na kumakain ng mga alaga sa gabi. May nagsabing aswang daw, at doon ko lang napagtanto kung ano ako. Sinubukan kong itago ang sarili ko. Hindi ako lumabas tuwing gabi.
Hindi na rin ako sumasama sa mga kasamahan ko sa bukid. Pero kahit anong iwas ko, nararamdaman kong unti-unti akong nag-iiba. Ang balat ko namumutla. Ang mga mata ko minsan nagiging pula kapag nagagalit ako. At kapag naaamoy ko ang dugo, parang nawawala ako sa sarili. Hanggang isang gabi, may kumatok sa bahay namin. Isang matandang lalaki, nakaputing kamisita, at may dalang supot na may mga dahon at ugat. Matandang lalaki. Ako si Mang Doroteo. Albularyo ako mula sa kabilang baryo. May nakarating sa akin tungkol sa iyo, iho. Tahimik lang ako. Natatakot ako na baka patayin niya ako. Kasi sabi ng mga tao, albularyo ang kalaban ng mga aswang. Pero hindi niya ako tinitigan ng may galit. Bagkus parang naawa siya sa akin. Hindi mo kasalanan yan. May sumpa sa dugo mo. Pero pwede nating baguhin yan. Sumpa po? Paano? Hindi ko namang ginusto to eh. May paraan pero mahirap. Kailangan mong matutong kontrolin ang sarili mo at gamitin yung lakas mo para sa kabutihan. Hindi ako makapaniwala. Isang albularyo gustong tulungan ang isang aswang na tulad ko. Simula noon, pinatira niya ako sa kanyang bahay sa kabilang baryo, malapit sa ilog. Doon nagsimula ang kakaibang buhay ko. Hindi bilang halimaw kundi bilang isang nilalang na tinuturuan kung papaano maging tao ulit. Ilang araw matapos akong sumama kay Mang Doroteo, tinuruan niya akong gumawa ng mga halamang gamot. Basbasan ng orasyon at gamutin ang may sakit. Pero lagi niyang sinasabi ang tunay na lakas, Samuel, hindi sa katawan, nasa loob ng puso. Hindi ko kaagad naintindihan. Pero habang tumatagal, nakikita kong totoo ang sinasabi niya. Sa tuwing may dumadating na pasyente, pinapagamit niya ako ng kapangyarihan ko, hindi para manakit kundi para makaramdam ng sakit ng iba, at ito ay gamutin. Isang gabi habang nagpapahinga kami sa ilalim ng kubo, nagtanong ako, Mang Doroteo, bakit niyo po ako tinutulungan? Aswang ako. Dahil minsan ako rin, halos naging isa sa inyo. Napatingin ako sa kanya. Hindi na siya nagsalita pa pero simula noon, mas naging mahigpit ang pagtuturo niya sa akin. Parang alam niyang may darating na pagsubok. At dumating nga iyon. Isang gabi, may tumawag sa amin mula sa kabilang baryo. Isang buntis daw ang sinapian ng masamang espiritu. Si Mang Doroteo, sinamahan ako. Pagdating namin sa bahay, malamig ang hangin at lahat ng tao takot. Ang babae nakahiga, umiiyak at biglang sumisigaw ng mga salitang hindi maintindihan. Samuel, lapit ka. Gamitin mo ang lakas mo, huwag kang matakot. Lumapit ako pero pagtingin ko sa mata ng babae, may nakita kong anino. Itim, kumikilos parang usok. At sa loob ng utak ko may boses na nagsasabi ng, "Sumama ka sa amin, Samuel." Nanginig ako, pero bago pa ako makagalaw, biglang sumigaw si Mang Doroteo. Labanan mo! Huwag mong hayaang lamunin ka! Pagmulat ko, hawak ko na ang kamay ng babae at nararamdaman kong parang may humihigop ng hangin sa paligid. Nawala ang boses at pagtingin ko maayos na ulit ang buntis. Yan yon, Samuel. Kaya mong gamutin kahit ang mga sinasapian. Hindi mo kailangan maging halimaw. At doon ko na naranasan kung ano ang pakiramdam ng isang nilalang na bagamat may dilim sa kalooban, kaya pa rin gumawa ng kabutihan. Pero hindi pa roon natatapos. Noong sumunod na buwan, may dumating na mga taga-baryo. May dala silang sibat at itak. Sabi nila, ako daw ang kumakain ng mga hayop sa paligid. Tinuro nila ako sa harap ni Mang Doroteo. At sa gabing yun, may nangyaring hindi ko makakalimutan habang buhay. Mga 8:00 ng gabi, nang may marinig kaming malalakas na sigawan sa labas ng bahay. May mga dalang sulu at sibat ang mga tao. Naririnig ko pa ang sigaw ng mga babae at bata sa labas. "Ilabas niyo yung aswang na iyan na tinatago ninyo, Mang Doroteo."
Kinain na naman ang mga alaga namin kagabi. Hanggat di namin nakikita yung binata mo, hindi kami aalis dito. Nang marinig ko yun, nanginig ang mga kamay ko. Gusto kong lumabas at ipaliwanag pero pinigilan ako ni Mang Doroteo. Huwag kang lalabas, Samuel. Hindi yan makikinig sa paliwanag. Galit yan. At sa galit, kahit ang tama nagmumukhang kasalanan. Pero Mang Doroteo, hindi ko naman ginawa yung sinasabi nila. Paano kung saktan nila kayo? Mas lalong lalalayan kapag pinatulan mo. Manahimik ka lang. Tinakpan niya ng palaspas ang bintana at sinindihan ang insenso. Habang ginagawa niya yon, naririnig ko pa rin ang mga sigawan sa labas. Ilang sandali pa, may isa sa kanila ang nagtangkang pumasok. Malakas ang hampas sa pinto. Samuel, huwag kang kikilos kahit anong mangyari. Pag ako ang nagsabi, saka ka lang lalabas. Tumangulang ako kahit nanginginig. Maya-maya, binuksan niya ang pinto. Pagkakita ng tao sa kanya, sabay-sabay silang umatras. Kasi akala nila, babasahan sila ng sumpa. Pero kalmado lang si Mang Doroteo. Kung sinasabi niyong aswang ang alaga ko, ipakita niyo muna ang ebidensya. May mga alaga kaming patay. May mga marka sa leeg. Yan ang ebidensya. At nakita niyo bang ginawa niya yon? Hindi. Pero sino pa ba? Siya lang naman ang kakaiba rito. Napayuko ako. Sa kabila ng lahat, kahit totoo ang ilan sa sinasabi nila, hindi ko rin ginusto. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipaliwanag pero pinigilan ako ni Mang Doroteo ng kanyang kamay. Tumalikod siya sa kanila at pabulong na nagsabi sa akin. Kung gusto mong mabuhay, Samuel, kailangan mo matutunang pigilan ang apoy sa loob mo. Pagkasabi niya nun, bigla kong naamoy ang dugo. May isa sa mga lalaki sa labas, may sugat pala sa braso. At doon ko naramdaman muli ang gutom. Yung hindi ko na dapat maramdaman. Mabilis kong hinigpitan ang pagkakahawak sa sarili kong kamay. Pinilit kong wag lumapit. Pero ang mga mata ko, unti-unting nag-iiba. Mang Doroteo, hindi ko na kaya. Kaya mo yan. Diyan susubukin kung totoo kang tao pa. Maya-maya humupa din ang gulo. Umalis ang mga tao matapos silang payapain ni Mang Doroteo. Pero bago umalis, ang isa sa kanila, tinuro pa ako mula sa labas. Bantayan mo yung binata mo, albularyo. Pag may nangyaring kakaiba ulit, hindi na kami maniniwala sa dasal mo. Kinabukasan umalis kami ni Mang Doroteo sa baryo. Pumunta kami sa mas liblib na lugar, malapit sa paanan ng bundok. Kung saan halos walang bahay. Doon niya itinuloy ang pagtuturo sa akin. Pero napansin ko, palakas ng palakas ang mga bisita niya. Mga taong may kakaibang sakit. Mga batang nagkakasakit bigla. Mga babaeng sinasapian. Isang gabi dumating ang isang lalaki na may dalang anak na halos wala ng malay. Sabi niya, 3 gabi nang nagwawala at walang makagamot. Dinala namin sa loob. Paglapit ko, nakita ko na may kakaibang aura yung bata. Itim, kumikintab parang usok na may anyo ng mga kamay na nakayakap sa kanya. Naramdaman kong humigop yun ng lakas mula sa paligid. Samuel, oras mo na. Gamitin mo yung tinuro ko sa'yo. Hindi ko alam kung kaya ko, Mang Doroteo. Hindi mo kailangan maniwala sa sarili mo. Maniwala ka sa kabutihan mo. Tumayo ako sa tabi ng bata. Inilagay ang kamay ko sa noo niya at pumikit. Parang may malamig na hangin na dumaloy sa katawan ko. At sa loob ng isip ko narinig ko na naman yung mga boses na, "Halina kayo, Samuel." Pero bago ako tuluyang lamunin ng dilim, nakarinig ako ng tinig ni Mang Doroteo, malakas at matatag. Sa ngalan ng Diyos na buhay, itaboy mo ang kadiliman. Nanginig ako habang sinisigaw ko rin ang orasyon na itinuro niya, hanggang sa maramdaman kong may mainit na dumaloy mula sa dibdib ko papunta sa kamay ko. At nang dumilat ako, wala na yung anino. Ang bata huminga ulit at nakangiti ang ama. "Salamat ho, Mang Doroteo. Salamat din sa'yo, binata." Huwag mong pasalamatan kami. Pasalamatan mo ang may kapal. Siya ang tunay na gumaling dyan.
Pag-alis nila, napaupo ako sa gilid ng banig. Sobrang pagod pero magaan sa pakiramdam. Hindi ko alam kung anong klaseng kapangyarihan yun, pero hindi na yung gutom na dugo ang gumagalaw sa akin. Parang liwanag. Lumipas sa mga buwan. Sa bawat araw natututo akong gamitin ang kakayahan ko sa tama. Minsan ginagamit ni Mang Doroteo ang pandama ko para hanapin ang masamang espiritu sa paligid. Kasi kahit hindi ko nakikita, nararamdaman ko sila. Isang gabi, habang naglalakad kami sa tabing ilog, bigla siyang tumigil. Samuel, nararamdaman mo ba yon? Parang may malamig na hangin, Mang Doroteo. Tama, may dumadalaw. Huwag kang titingin diretso, baka makita ka. Dahan-dahan kaming lumakad, pero sa gilid ng mata ko, nakita ko ang nilalang na nakaupo sa bato. Mahaba ang buhok, puti ang damit, pero itim ang muka. At nang mapansin ko, ngumiti ito, ngunit wala siyang mata. Tumakbo kami pabalik sa bahay. Pagdating namin, agad siyang nagsaboy ng asin sa paligid at binasahan ng dasala ang bawat sulok. Hindi ordinaryong kaluluwa yon. Isa yung tagapamagitan ng dilim. Hinahanap ka, Samuel. Ako? Pero bakit ako? Dahil sa dugo mo, alam nila na hindi ka ganap na tao. Gusto ka nilang makuha bago tuluyang magbago ang kaluluwa mo. Hindi ako nakatulog buong gabi. At mula noon, alam kong hindi lang tao ang kalabang ko, kundi ang mismong kadilimang gusto akong sakupin at kunin pabalik. Dumating ang araw na nagkasakit si Mang Doroteo. Biglaan lang, nilagnat siya ng mataas at hindi makabangon. Ginawa ko lahat ng tinuro niya, mga dahon, mga orasyon, pati langis na may basbas. Pero kahit anong gawin ko, hindi siya gumagaling. Hanggang isang gabi, tinawag niya ako. Samuel, oras ko na. Huwag niyo po sabihin yan, Mang Doroteo. Gagaling kayo. Makinig ka. Ang kapangyarihang meron ka, gamitin mo para sa iba. Huwag mo hayaang lamunin ka ng galit o gutom. Kasi kapag bumigay ka, mawawala lahat ng tinuro ko. Pero paano? Paano ako mabubuhay nang wala kayo? Sa bawat dasal mo, ako yung magiging gabay mo. At doon dahan-dahan siyang pumikit at hindi na muling nagising pa. Naiwan akong mag-isa sa kubo. Kinabukasan, inilibing ko siya sa paanan ng bundok. Pagkatapos nun, lumuhod ako at nagdasala. Sa unang pagkakataon, hindi bilang aswang, kundi bilang isang taong natutong magmahal, matakot at maniwala sa kabutihan. Pero hindi doon natapos ang lahat. Dahil makalipas ang 3 gabi, mula nang mamatay si Mang Doroteo, may narinig akong mga yabag sa labas ng kubo. Pagtingin ko sa bintana, may 3 lalaki na may dalang sulo. At sa gitna nila, isa sa kanila ay si Mang Lando, kapitbahay naming dati sa San Roque. Samuel, alam na namin ang totoo mo. Hindi ka tao. At ngayon ikaw naman ang ililibing namin. At doon, nagsimula ang pinakamadilim na gabi. Gabing naranasan ko sa buong buhay ko. Gabi na naman yun, tahimik ang paligid. Tanging mga kuliglig lang ang maririnig sa gubat. Pero sa gitna ng dilim, nandoon ang 3 lalaking may dalang sulo. Si Mang Lando, kasama niya si Tio Ramil at Cardo, mga dati kong kakilala. Mga taong minsang bumati sa akin tuwing dumadaan ako sa bukid. Ngayon mga mata nila puro galit at takot ang laman. At ako ang nasa loob ng kubo ni Mang Doroteo. Mag-isa, walang ibang kasama kundi mga dasal at alaala ng matanda. Lumabas ka na, Samuel. Hindi ka na makakatakas. Alam namin kung ano ka. Uulitin ko pa ba? Ginagamit mo lang yung pagiging manggagamot mo para linlangin kami. Aswang ka pa rin. Tapos na yung panluloko mo. Lumabas ka. Ususunugin namin tong bahay. Nanginig ang katawan ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nararamdaman kong muli ang gutom na matagal ko nang pinipigilan. Parang muling nabuhay sa loob ko yung halimaw na itinuro ni Mang Doroteo na dapat kong pigilan.
Ngunit kasabay ng kaba, bumalik din sa isip ko ang mga salita niya na ang tunay na lakas sa pagpipigil sa sarili. Huminga ko ng malalim. Kinuha ko ang maliit na botelya ng banahaw na itinuro niyang gamitin pang taboy sa masamang espiritu. Nilagay ko yun sa palad ko at nagdasal. Pagkatapos, marahang kong binuksan ang pinto. Paglabas ko, tumigil sandali ang tatlo. Siguro hindi nila inaasahang lalabas ako ng walang laban. Tumama ang ilaw ng sulo sa mukha ko at alam kong nakikita nila na iba na ako. Pumayat, maputla at may mapulang mga mata, pero hindi ako nagpakita ng galit. Mang Lando, hindi ko kayo kalaban. Tumahimik ka. May nakita kaming kalabaw na patay kagabi at may mga bakas sa lupa na galing dito sa gubat. Sino pa ba ang gagawa nun kundi ikaw? Hindi ako yun. Matagal ko nang nilabanang yung sumpa na yan. Tinulungan ako ni Mang Doroteo. Walang kwenta yung mga palusot mo. Manggagamot daw pero halimaw naman. Aswang pa rin yan. Sabi naman ni Ramila. Itinaas ni Cardo ang sibat. Mabilis itinutok niya sa akin ngunit bago pa ako makagalaw, naramdaman ko na ang malakas na hampas ng hangin. Isang boses na hindi ko inaasahang pamilyar. Malamig ngunit mapayapa. Ang boses ni Mang Doroteo. Samuel, huwag kang lalaban sa galit. Parang pumutok ang dibdib ko sa bigat ng emosyon. Ipinitit ko ang mata ko at maramdaman kong may liwanag na bumalot sa paligid. Hindi yung apoy ng mga sulo, kundi yung malamlam na puti, parang mula sa buwan. Napansin ko nga, nag-alangan ang mga lalaki. Tumingin sila sa paligid tila natakot. Ano to? Ano tong ilaw na to? Sabi ni Cardo. Huwag kayong lalapit, may sumpa to. Sabi naman ni Ramila. Habang nagsasalita sila, naglakad ako palapit. Hindi ako tumakbo, hindi rin ako sumigaw, tahimik lang. At habang lumalapit ako, itinapat ko ang palad ko sa apoy ng sulo. Ang apoy, dahan-dahang namatay. Hindi ko kayo sasaktan, pero kung patuloy kayo magpapaikot sa galit ninyo, kayo din ang malulunod sa takot. Pagkasabi ko nun, may narinig kaming kaluskos mula sa likod ng mga puno. Mabilis at sabay-sabay silang lumingon at mula sa dilim, lumabas ang isang nilalang na parang tao pero mas malaki. May mahabang kuko at may kumikislap na mga mata. Itim ang balat at ang ngipin ay matutulis. Diyos ko! Aswang! Sabi ni Cardo. Hindi ako nakagalaw. Pero alam ko nga, hindi ako yun. Ang nilalang na yon, yun ang dahilan ng lahat. Siya ang tunay na kumakain ng mga alaga. At nang magtagpo ang mga mata namin, parang may koneksyon sa pagitan naming dalawa. Parang kilala niya ako. At sa utak ko may boses na bumubulong. Ikaw dapat ang kasunod ko, Samuel. Bakit mo pinipigilan ang dugong yan? Mabilis ang pangyayari. Tumakbo ang mga lalaki, nagsigawan. Pero bago pa sila makalayo, tumalon yung nilalang at hinablot si Cardo sa leeg. Napasigaw siya habang humandusay sa lupa. Hindi ko na alam kung anong lakas ang pumasok sa akin, pero bigla kong gumalaw para kong hinila ng sarili kong katawan. Tama na! Tumalon ako sa pagitan nila at sa unang pagkakataon, ginamit ko ang kapangyarihan ko hindi para lumaban, kundi para pigilan. Hinawakan ko ang braso ng nilalang. Mainit parang nag-aapoy. Naramdaman kong may dumadaloy na kuryente sa mga ugat ko. At nang masalubong ang aming mata, nakita ko ang sarili kong anyo noon. Isang halimaw na gutom, walang kaluluwa. Hindi mo kayang maging tao, Samuel. Kaya ko, dahil tinuruan akong magmahal. At biglang nagliwanag ang paligid. Mula sa palad ko may lumabas na liwanag at napasigaw ang nilalang. Ang apoy ng mga sulo ay biglang nagliyab. Pero hindi nasunog ang gubat, bagkus ang halimaw lang ang tinamaan. At sa huling sandali bago ito naglaho, may narinig akong mahinang boses na parang humihingi ng tawad. Pagkatapos nawala na ito, abo na lang ang naiwan sa lupa. Tahimik noon, walang gumagalaw sa amin.
Si Cardo nanginginig pa rin pero buhay. Lumapit ako sa kanya. Tinulungan ko siyang tumayo. Si Mang Lando at Tio Ramil hindi makapaniwala sa nakita nila. Tinitigan nila ako. Halata sa mukha nila ang hiya at pagkalito. Samuel, patawad. Akala namin Walang dapat pagpatawad. Takot lang ang nagtulak sa inyo. Sabi ko naman. Pero yung nilalang na yun, ano yun? Bahagi ng sumpa ko. Pero natapos na. Pag uwi nila, naiwan akong mag-isa sa gubat. Tahimik, malamig pero magaan ang pakiramdam ko. Tinignan ko ang langit, ang buwan na bilog, pero hindi ako nakaramdam ng gutom. Sa halip, nararamdaman kong parang may malamig na hangin na yumakap sa akin. At sa loob ng isip ko, muli kong narinig ang boses ni Mang Doroteo. Tandaan mo, Samuel, minsan ang pinakamabuting manggagamot ay yung minsang naging halimaw dahil alam niya kung gaano kasakit ang kadiliman. Lumipas ang bawat mga buwan. Bumalik ako sa San Roque. Tahimik na ang baryo. Wala nang mga patay na hayop. Wala nang sigawan tuwing gabi. Nagpatayo ako ng maliit na kubo sa tabi ng ilog. At doon ko tinuloy ang natutunan ko kay Mang Doroteo. Mga tao natutong magtiwala ulit sa akin. Minsan pumupunta sila para magpagamot. Hindi nila alam na ang gumagamot sa kanila ay isang nilalang na minsan nilang kinatakutan. Pero yun ang gusto kong mangyari. Tahimik, mapayapa, at habang nakatingin ako sa tubig ng ilog, nakikita ko pa rin ang sarili kong refleksyon. Hindi na aswang, hindi na rin ganap na tao, pero isang nilalang na natutong pumili ng kabutihan. Ngayon si Reggie, taon nang lumipas. Marami na rin akong natutunan, pero tuwing dumidilim ang gabi, minsan pa rin akong nakakaramdam ng lamig sa batok, na parang may nakamasid at sa bawat hampas ng hangin ay naririnig pa rin akong pamilyar na tinig. At doon, alam kong may kasunod pa dahil minsan, kahit gaano kalalim ang pagbabago, ang sumpa ng dugo ay hindi basta-basta nawawala. At kung minsan, kapag napapatingin ako sa langit sa kalagitnaan ng gabi, nakikita kong parang may liwanag na kumikislap sa may gubat. Pero sa ngayon, tahimik ang gabi. Ako si Samuel, dating binatang tinuruan ng albularyo, at ngayon manggagamot ng mga nilalang at tao. Ang sumpa ko naging gamot, ang dilim ko naging liwanag. At dito na po natatapos ang kwento. Maraming salamat sa pakikinig.